Ready na ako for September 21. Ba? Meron na tayong naisip kong regalo. Pero hindi ko muna sasabihin on air para ayusin na natin. Ngayon, ikaw Brad Pitt, ang topic natin ay training. Bakit ba kailangan ng tao mag-training? Importante yun. Diba? Lahat may training eh. Diba? Kung napansin mo sa sundalo, sa mga athletes, ano yung preparation yun eh. Para mga problema na lalabas dun sa gagawin nyo, makikita na dun sa training yun. Diba? Kasi ang iba gusto lang halimbawa, yung magmamaneho na lang. Yan. Wala naman nagte-training sa pagmamaneho eh. Lagi na lang may lisensya pero hindi naman nag-training. Paano maging magaling na driver, di ba? Yan ang problema. Kasi meron nga ako naisip sa mga nakikinig sa amin, kami ni Brad Pitt, kami ang inyong mga abang lingkod na pwedeng magserbisyo sa inyo sa mga iba pang paraan. Katulad na lang ng paggagawa ng mga batas na baka pwede natin magawa yung... Alam mo ba, Brad Pitt, na Kaisko, na dapat ipagbawal ang LPG sa loob ng bahay? Sa loob? Oo. Bakit? Kasi pag sumabog yun, damay kayong lahat. Yan ang laging yung kaya kausap ko nga si engineer pinsan natin to, taga-Pandakan din, si Bu Perer. Maski dyan sa lahat nung araw pa, di ba, makikita mo, restaurant, sumabog, 2 patay. Kasi nasa loob ng kitchen yung yung LPG. Dapat sa labas. Dapat nasa labas. So, paano yun? So, kung sa residential, nasa labas pa rin. So, mahaba yung hose mo. Naka-piping ka na. Meron ka ng linya, may tubo ka na. May LPG pipe ka, gawa na sa GI pipe o BI pipe, tapos welded connection na pwede nating gawin. Pero, ang Waterloo nga doon, mahal, di ba? Ayun ang mas may mahal. Ang problema natin, mas mahalaga ba yung buhay mo kaysa rin sa presyo ng gagawin mong additional ng LPG? Ayun ang tanong. Kaya lang, yung mga kunyari, maliliit ang bahay, hindi ganun din. Dapat hindi nga payagan yung halimbawa, di ba? May mga bahay na sobrang layo. Halimbawa, mga bahay na nasa paanan ng bulkan. Dapat forever na bawal doon. Kasi mahirapan kang i-rescue eh. At tuwing na lang sasabog yung bulkan, i-rescue kayo. Yung mga nandiyan dyan sa tabing dagat, alam natin, hindi talaga may mga area sa ibang bansa, hindi siya pinapatiran. So yun nga yung advocacy ng natin ng kung magkakaroon tayo ng party list. Yung mga tao na kapityan niya ng tamang example. Example, dito sa Marikina. May lugar, Tumana, di ba? Ano ba yung Tumana? Tabing ilog. Dapat yun. Hindi na nga dapat tinitiran yun. Doon sila pinatira. So, tuwing baha, natural, mag-overflow yung ilog. Tuloy, sasabihin yung Marikina, bahain. Sa ilog mo sa tabing ilog mo Mali. Natural. Dapat itira sila doon talaga sa habitual na lugar, habitable na lugar. Halimbawa na lang dyan sa may C5, may mga bundok dyan na diretso eh. Makita mo diretso, nakaganon eh. Pag lumindol, may bahay dito, guguho ito. Bawal yun eh.
Yung puputulin mo yung bundok na diretso, dapat nakatagilid, nakaslope na ganito. Hindi nakaganito. Balikan ko lang yung dito sa yung pinatira dyan sa Tumana, ang dami niyan. Bali, isang barangay na ata eh. Anyway, kasi ang tingin ng hindi tao. Ang tingin sa kanila, boto. Yun ang mali, di ba? So sa mga nakikinig sa amin, kami ni Brad Pitt, balak namin gawin na makabago at ayon sa kaligtasan. At hindi lang basta yung para bang band-aid solution. Tinakpan mo lang ganun pero hindi mo naman ginamot. Nilagyan mo lang ng band-aid yung sugat. Yun ang natin. Kaya yun ang dapat tayo. Si Kat daw will be joining us, si Kat Tatlong Hari. Ay, okay. So, he will be joining us, si Kat Tatlong Hari. Halimbawa yan, yung ginasabi nga ni Kat, yung mga building ninyo, dapat maging LEED, kung sa Tagalog, LEED, LEED compliant, o LEED sa Ingles, ano ba? Bakit ba kailangan? Kasi pag LEED compliant ka, solar ang halos gamit mo eh. Makano ka sa kalikasan, di ba? Solar eh. Hindi ka magba-brownout, bumagyo, meron ka pa ring ilaw. Yan biro mo yung tuwing may babagyo na lang, mawawasak lahat yung poste. Gagawin na naman yung poste. Pwede naman yung mga poste lagay sa ilalim. Wala na naman. Kaya yan sana yung plataforma ni Kaisko, ni Brad Pitt, kung mahalal man po si Brad Pitt sa mga darating na eleksyon, yan ang pagtutuunan nating kukuha kami ng mga inhinero, feasibility study, ayusin natin. At ayan, si Kat, di ba? Napakagaling na technical na tao, yung advocacy ni Brad Pitt sa tataas na naman pare ang kuryente ngayong September. Oo nga, ganyan talaga yan. Kasi yan eh. Private yan eh. Negosyo yan eh. Yun ang dapat yung hawak ng gobyerno talaga yan. Tulad ng dati. Pwede naman gumawa ng batas eh. Ang ginawa, balik na naman tayo sa IPIRA law, pinagbawalan ng gobyerno na sila may hawak ng energy. Yung pinaka-bobong batas na mayroong pagbawalan mo yung gobyerno. Pwede naman i-repeal yan eh. Anong i-repeal? Dapat alisin. Kaya nga, i-repeal. Totally i-repeal. I-repeal, ayusin mo lang eh. I-repeal, ayusin mo lang. Dadagdagan, babawasan. Dapat alisin. Pero pagbawalan mo yung gobyerno, isa sa yan, public service nila dapat yan. Public utility yan. Ang ginawa, pinagbawalan. Bawal ang gobyerno humawak ng Ayan, yan ang isa sa plataforma mo na ibalik yung mga public utilities, electricity, water. Yan, yung water, tingnan mo bawal kumbaga dapat hawak ng gobyerno yan. Yun nga yung nawasa o MWSS. Tingnan mo, bawal pero nandyan. Bakit? Dahil mayayaman sila eh. Pero pinaghatian ni Ayala tsaka ni Pangilinan yung tubig. Supposed to be bawal yun. I-outsource mo. Kailangan. Yung magpa-shoutout, bawal ba rin yung magpa-shoutout? Pwede. Basta may Gcash. Walang kita yata. Yung isa si Marvin eh. 2 kanin pa yan si Marvin. Request yan eh. 2 rice. Marvin! Oo, hindi. 1.5.
1 and a half. Oo. Natatawa dito eh. Alam mo yung mga staff ko, nandun doon eh. Latina, nasa labas na. Sila Ethel, nandun doon sa labas. Umorder ng kanin, 1 kalahati doon sa restaurant. Ginawang karinderya yun. Ayan na yata si Kat. Ayan. Yay! Sir Kat! Magandang hapon. Magandang hapon. Ganda nga po, asan ka ngayon? Cebu. Sa Cebu Quincentennial Hotel. Ayan, ikwento mo sa kanila kung ba't ka nandyan. Nandito ako kasi nag-lecture ako dito sa Green Architecture Advocacy Philippines, which is a partnership with Philbex Cebu, which is a part of Volbex. Tapos na pala. Nag-speech ka na. Hindi nga kami magkakasabay. Darating ako ng Lunes dyan eh. Alis na siya. Oh, we're leaving tonight. Tapos na pala yung speech mo. Yeah, we're leaving now. Parang nakarakit ka dyan Are you at the airport now, Kat? No, I'm at the hotel. Hotel. Okay. Is it a nice hotel? Yeah, it's a nice hotel. It's full of religious narrative. Remember when the Spaniards came over to the Philippines? So they have a lots of narrative from Father Pigafetta, and it's all posted on the walls. Nice. That is great. Yes. You remind us of us being Herman, being a Salvador, a Spanish name, di ba? But ikaw, tatlong hari. Yes, with is it that Trinidad? Because we must never say that Magellan discovered the Philippines. Yes. What we will say is that Magellan arrived. The Spaniards arrived in the Philippines because we have already our own identity as a nation. Before they came. Yeah, it's wrong to say that we were discovered. Yeah. Tama. It's all from the point of view of these white men, the Europeans, the Spaniards, you know. And I think even your surname says that you were defiant. Kasi it's a non-Spanish name. Tatlong hari. 3 kings. Yeah. Yeah, we don't want to follow what the Spaniards told us to adopt a particular name. Yes. You know, they assigned a specific letter to every town in the country such that the people will be hamleting, just like what they did in Vietnam. If you are in another town and your cedula with your family name is not the same letter as that of the town, then you are a red tag. You must be a rebel. If you go to another town wherein their family names does not begin with your hometown. For example, if people in Masinloc, Zambales, they were given the letter E. So all of them must have family names with the letter E. That's called hamleting. The Americans did it in Vietnam. I didn't know that. Thank you for the information, Kat. But okay, that's good. Kat, our topic, you said you just finished the lecture. Why do you think... Yes, it's about green architecture.
Yeah, why do you think we need to train? How's that again? Why do you think we need to train in certain topics? You know, green architecture Yes. is only one. Why do you think we need to train? Continuous training, huh? Why do you think? Yeah, because green architecture is not taught in our university. There is no college of architecture in the Philippines who has a course in green architecture. That's why they must have these lectures, first of all, for their personal gain, for them to gain CPD. You know CPD? Continuing professional education. So in order to renew their license, these architects must attend our lectures. Is there any architecture now who is listening in our radio program? Please shout out if there are architectures or engineers. If you want to earn your CPD units, then you must attend our lectures. Okay, calling all architecture who have graduated for continuous, how do you say that? Continuous professional development. Continuous professional development. So yan, hi to CPD. Denry Mercado de Leon. Yes, that's very important. Next week, September 21, we have a date, tayong tatlo. Yes. Oh, alam na ba na pupunta tayo ron sa factory? Oh, sino bang in charge doon? Yung si Kwan, yung kapatid ni Rene Doria. Si Romy. Sino Marvin? Si Romy. Oh, so may contact tayo sa kanya. Oh, sabihin mo na September 21 na Romy. Pero linggo punta natin, baka sarado yung kanta. Yun ang malalaman natin. Pupunta rin ni Marvin. Oo. Lunes. We're going sa Lunes. Kung libre siya ngayon, i-text mo na. Pero yan calling all architects, you must attend yung mga ganitong subjects about green architecture. Yun naman nagtatapos ng mga engineering, magitin natin itong lifting at rigging. Good afternoon nga pala sa mga mechanical engineers. Meron silang convention dyan meron silang mga convention. Ewan ko lang. Anong convention ito, Marvin? Patignan mo nga. Ito kila... Yes, I will be mobile. Is there any architects or engineers listening to us now? Meron dito sila Efren Domingo, nagka-text si Engineer Monsolis. Yes. Merong mga we are accredited by the PRC, the Professional Regulatory Commission, to grant CPD units. So directive yan na any course. Halimbawa, yes. sa teaching, dapat meron din silang CPD, di ba? Yes, but especially for the instructors or the lecturers in the College of Architecture, they must develop a curriculum that is all about green architecture. Yes. Also yung mga generic din, yung mga si ka-safety, magandang araw. Yung pinag-uusapan namin ngayon, ka-safety, yung continuous training. Ito si Kat. Yeah. Kailangan yung magkaroon ng mga bagong kurso, katulad nito yung green architecture. Ito yung nagsasabi na itong building mo compliant sa pagiging lead, leadership in engineering,
environmental design, di ba? Tama ba, Kat, yung pagbigkas ko? Yes. It's called Leadership in Energy and Environmental Design. Energy and Environmental Design pala. Ayan, mga ka-safety. Kailangan natin yan. At pinabanggit ko rin, no, yung plano natin na kumandidato tayo bilang party list, no, para ayan nga, di ba, yung sabi nga ni Brad Pitt, may mga tinitira sa tabing ilog. Dapat tinitira sa tabing ilog hindi rin tinitira sa ilalim ng bundok dahil susceptible sa landslide yun. So, you know, in the Philippines, we are risk map. Meron tayong risk map eh. Yeah, meron tayong risk map. Ito yung kuwang ko, ID ko. I am a lecturer. The very importance of our green lecture in here is that we are only the one in the Philippines who is offering a building tour. Building tour, remember that? Kami lang yung nag-offer ng building tour of a green building. So doon talaga makikita mo mga environmental and attributes and the energy attributes of a particular building in the actual walkthrough of a green building tour. So yung ating mga kasamahan dyan na hindi pa nakakakita ng green building, yun, sumama na kayo sa amin. Ang ginawa namin noon, nag-tour kami sa unang-una sa Conrad Manila Hotel and then sa Cybergate sa Pavia, Iloilo, and then dito kami ngayon sa Cebu. Kahapon, nag-building tour kami sa JEC Tower. What's again? JC Tower? Yeah, JEC, JEC. JEC Tower. Brad Pitt, it is a green building. It is gold certified. So yun nga inaano natin dito, no, yung continuous learning even sa script, even sa tingin ko pag-aasawa, kailangan muna may training. Kasi hindi lang basta-basta mag-aasawa tapos wala kayong pera pampaaral ng anak nyo, wala, dapat may plano bago mag-asawa to build a new family. Sa tingin mo, tama yun, Brad Pitt? Yes. Saka, kaya nauso yung kaya nauso yung live-in. Diba? Trial and error naman yan. Live-in. Pag hindi mo gusto, itatapon mo na. Hindi. Okay sa akin yung magli-live-in. Wala lang sexual interaction. Ayun yung mahirap. Paano yun? Di nasa isang bahay kayo pero iba ang kwarto nyo. Ganun ba, Kat? Kat? Yan masusubok yung yan masusubok yung yung pagtanggi mo. Yung tawag dito yung iyong resistance to commit. Yeah. Resistance to commit a sexual diba? Tatawa nga ako itong mga current events natin si Alice Go, yan ang famous tsaka si Pastor Kibuloy. Wala pang bagong issue ngayon sa Pilipinas. Ang susunod sigurong issue pag pinalubog yung barko natin doon sa kaya mangyayari pag pinalubog yung barko natin doon sa West Philippine Sea. Nasabi ng China talagang tatanggalin nila. Yun ang magiging malaking issue. Ang tingin ko talaga dyan, we must exhaust all diplomatic means kasi
civilized country naman tayo. Hindi tayo barbaric country kapareho ng US. So we must exhaust all of the diplomatic means na it will be a win-win situation. And then, if we're going to fight in to win. Yung hindi ang mamatay ng dahil sa'yo, ang mabuhay ng dahil. So, tigilan na natin yung mga patriotic daw. Yeah, patriotism means the love of country for the good of the country and not being a puppet of any nation. We must have our own independent foreign policy as dictated by the president. The president is the architect of our foreign policy, and we must have an independent one. Okay? Cool, Crap. That is very, very cool. And nga pala, Brad Pitt, last Friday or Thursday, we went to the mayor of Cuenca, Batangas. Pinabati ko si engineer siya eh. Okay. Engineer Alexander N. Magpantay. Sa November daw, meron silang event. So, mag-usap tayo. Kaya sabi niya, kung gusto nyo Sinong mayor yan? Saan Tiga Cuenca, Batangas, Kat. Binabati natin si Alexander M. Magpantay. Siya ang municipal mayor ng Cuenca, Batangas. May event sila sa November. Kung kaya natin nila Brad Pitt magbigay ng mga kasiyahan doon, training, punta natin, katulad ng gagawin natin sa Linggo. Alam na ba ni Mayor Meneses na pupunta tayo sa kanya sa Linggo? Hindi pa eh, hindi ko pa makontak eh. Anyway, pagka na confirm na yung Sunday talaga, pwedeng pumunta doon sa ano. Bigay mo yung mo yung number kay Marvin. Sayang lang alam mo naman to si Marvin, gwapo na, matalino pa yan. Hindi, ako contact pa. Sira raw. Ako yung gwapo eh. Yan. Si Kat daw yung gwapo. So ano to si Marvin? Hindi na gwapo, hindi pa maasahan. Ano to? Alalay lang natin. Hindi, may laki ang na-potential ni Marvin. Kung mag-aaral lang siya ng critical thinking and discernment. Huwag siya makikinig sa lahat sa social media. Dapat may power of discernment siya to separate the chaff from the kernel. Ito yung segregation ng mga nabubulok saka hindi nabubulok. Yun bang sa katotohanan, saka yung katotohanan. Hindi tayo alagad ng kadiliman o kaya kasamaan. Ano ba yung sabi ni Rocket tungkol sa kadiliman? Either we are an apostle of the darkness or evil. So dalawa, apostle ng Diyos at apostle ng kadiliman. Ganon yun, dalawa raw. Oo, kasi ang ating kultura, puro dichotomy, puro black and white eh. Either you are black or you are white. Ang dapat tingnan natin, there is such thing as a middle ground. Kung palagi tayong rarara, yung tinatawag na trigger happy sa South China Sea, malabo yun. We must not follow the dictates of their country. We cannot be involved in a proxy war. Tayong kawawa niyan. Look at Ukraine. Ukraine wala tayong saan tayo mag-i-evacuate? Malayo yung Poland. Kakapunta sa Poland. Dito saan ka mag-i-evacuate? We're surrounded by bodies of water, Kat. Yeah. So we must learn how to swim. Mga mates in Malacanang na nag-swim sa Pasig River noong nagka-EDSA revolution. Ang problema ang problema dyan, kinakayang-kayanan tayo dahil alam na
Kayang-kaya tayo. So, Kung papayag tayo. tapos ngayon, tignan niya, binutas yung mga ano, di ba? Sinaktan yung ano, binabangga yung mga ano natin. Kasi alam nila na hindi tayo papalag. Kaya ganun ang ginagawa nila. Yes, oo. So, what do we do? Kaya nga dapat mag-usap tayo. Didikit tayo sa, ang gagawin natin, didikit tayo sa Amerikano. Yung Amerikano naman, lahat ng interest nila, ano sa atin. Pero ano ba yung ano? Halimbawa, regarding the sovereignty, ganon. Ang unang na-question dyan, who determines sovereignty? Yung ba mga old maps o yung mga historical records? Kasi kung gano'n pag-uusapan natin, meron tayong mga old maps. And then ang China naman, mga historical records, mga navigational charts. So, will those documents determine sovereignty? And in our present world, who determines sovereignty? Para yan yung sa Falkland Islands, di ba? Nangyari na yan eh. Sabi ng Argentina. Kaya lang in China, wala silang pakialam dyan. Yeah, ano yung nangyari doon sa Falkland Islands? In-invade yun ng Argentina. Binawi ng England yon. So ano nangyari doon? May mga namatay, di ba? Ano pa? Isang islander ang namatay, saka yung iba, mga Argentinian, saka mga Brits, mga British. May barko ng England na lumubog, di ba? Using a French, ano ba yun? Ship-guided missile, parang gano'n. Ko sa Argentina rin kung ano ang ilan ang namatay sa Argentinian, sila nang namatay na British. So yun ang results ng war, ganon. Ang problema rito, yung China, dahil alam nila na malakas sila economically, tsaka sa armed forces nila. Wala silang kung ano lang gusto nila, yun lang masusunod. So, we must find the reason. Tingnan nyo ito. Isipin natin, in order to win with our enemies, we must know your enemies, diba? Sinasabi nila yon, know your enemies. So, ang question dyan, bakit kine-claim ng China ang South China Sea, ang West Philippine Sea? Bakit sila nag-drawing na 9 dash line or 10 dash line? Ano ang reason nila dyan? Ang reason ba nila dyan ay para sakupin ang Pilipinas? Ang reason ba nila dyan in order to extract yung natural resources underneath the South China Sea? Yung mga oil, yung mga gas, ganon. So, ang tingin ko dyan, they are occupying this as a self-defense. Kasi yung kaaway nila na US, nandiyan dyan na sa Philippines, ganon. Parang din yung sa Ukraine, yung mga NATO forces, yung mga armaments na galing sa Amerika, sa Germany, ay nasa Ukraine na at the back door of Russia. So Russia has to react. So I think China is claiming this South China Sea for self-defense. Because nauna na yung mga Amerikano sa mga bases, military bases ng Philippines eh. So pag-usapan natin yon. Kung ang gusto nila yung natural resources, pag-usapan natin, let us say we own them. So we strike a service contract agreement. Kapag nang ginawa natin sa Malampaya, we don't have the technology to drill, to extract the natural gas in Malampaya. So we had a service contract agreement with Shell or with
Oriental Petroleum or British Petroleum or Occidental. So, yun ang kinakailangan kasi mananatili dyan yung natural gas and oil kung walang mag-i-extract niyan. So, let us go into a collaboration. Kaparoon na collaboration kami dito sa Worldbex. Mahina ang Worldbex, mahina ang Green AP. So, we together, we win. Win-win situation. The solution is collaboration. Collab, sabi nga nila. Kaya lang, ang problema, Sir Kat, katulad ng nangyari dyan sa Malampaya, hindi naman tao nanalo dyan. Hindi gobyerno nanalo dyan. Yung mga private lang. Yun nga, ang yumayaman. Kapag yung nabingin ni Mr. Rason, mayroon pa pilim ba yun, Mr. Rason, kung nakikita niya na wala itong natural gas pa na pagkikitaan. So why are Nawala si Kat, pero tama yung sinasabi niya. Hindi ba PNOC yan? Bakit pinayagan ng PNOC malagay sa private? Kana Dennis, katos ningon kay Rason. Dapat problema. under PNOC yan. Ayun nga, ba't nang kaganon? Lahat privatization kasi ang gear ng gobyerno lagi. Wala raw pera ang gobyerno to maintain. Sino nagdidikta ng privatization? I should know that because I worked before with the US. Alam naman nyo, I worked with the US government. Ayun na. Masaklap na sabi nga ni Brad Pitt, tataas na naman ang kuryente. Oo. Mahirap na naman. Bakit mataas ang kuryente? Di ba pinag-aralan natin sa economics yung law of supply and demand? Yes. Pag maliit ang supply at malaki ang demand, mahal. Di ba? Pag malaki ang supply at maliit ang demand, mura. So ang gagawin ng private sector, because they are profit motivated, palaging binabalanse lang niya yan. They don't produce excess electricity. Ganon. Wala silang mga tinatawag na mga reserve, kasi sa kanila, dapat pag pinatatakbo, binibili Nung una, when inside the government, kahit hindi tumatakbo ang planta, wala kaming pakialam because we are not interested in profit. We are interested in service. So dapat palaging malaki, sobra ang supply kaysa demand. And any K-12 students can understand that. You don't have to have a PhD in utility economics. By the way, sino ba mga expert natin sa utility economics dito sa atin? Sa ating tanong. Meron bang nagme-major dyan? Dito sa University of Asia and the Pacific, sa School of Economics, may mga nag-aral pa dyan sa London School of Economics, LSE. Yan, utility economics, yung pag-aralan natin. Pero at turuan natin ang ERC on this power. Kat, tama ka lang doon Yes. supply and demand. So kailangan nga natin tayo makakuha ng resources doon sa West Philippine Sea. Kasi Exactly. It's been noted na marami talagang reserves doon. Kaya lang, we Yes. could no longer drill there because the Chinese vessels are already there. Yes. So, we talk with them. Let us make a collaboration. Let us have a joint venture because we don't have that technology. Kahit wala dyan ang mga Chinese ships na yung Navy nila, yung kanilang gray ship, saka yung kanilang white ship ng Coast Guard,
Hindi pa natin kaya mag-drill kasi wala tayong technology. Kapareho na sa malampayan, hindi natin kaya i-drill yun. So, let us sign a service contract agreement kung paano ang paghahati-hati natin. Kasi may ko na yan nung una eh. Meron na yung agreement eh, di ba? Marami na nung may agreement na yan nung una, may kontrata na eh. Ewan ko kung ano nung nangyari eh. Ano yung sinasabi mo, Brad Pitt? Hindi na mapapahig yung China eh. Gusto nila kanila lang. Bakit? Nag-usap na ba kayo? Kagabi I lang. think ang ano kasi, yung China has no intention of invading the Philippines. Di ba? who knows? I don't know. But we must see the history of China. They never is a colonial power. We really do not know at this point, Kat, ano? What Yeah, would happen? but hindi naman yung nakastila o kaya Dutch o kaya Frances o kaya Belgian o kaya French. Ang problema isa pa, itong Pilipinas, hindi mga Pilipino nagpapatakbo. Yan na nga sinasabi ko. Yung ating foreign policy is dictated by other countries. Hindi lang yung ano, di ba ang sabi, kung sino may hawak ng economic power, yun ang masusunod. Dito sa atin sa Pilipinas, ang may mga hawak na power, yung mga one syllable economic power. Oo. Yung mga one syllable na Surnames. Yes. Oo. Naikli ang mga apelido. So Ako, silang tatlong syllable ako eh. hawak nila yung banking, hawak nila lahat. So, yung mga Pinoy, wala, hindi makaporma. Oo. Tatlo ang syllable ko eh. Tatlong hari. Ano? Okay. 4 pala. 4 pa ang syllable ko. Ang problema, yung mga one syllable lang ang may hawak ng economic power ng Pilipinas. Oo. They dictate. Kasi nga, ang kwan talaga ngayon, di ba nung una parang military power, yung barrel of the gun. Yes. Ngayon nga, ang style ng China nga, yung kanilang economic na power. Kaya yun ang nililimitahan ng US. Kaya nagda-divest na sila sa China, I think. Di ba? Yes, most of the businesses, kaya nga, right now is the time for our Filipino businessmen to invest more and export products where China And that's used to what lord over. Katulad na ng mga kutsara tinidor, wala bang Filipino company makagawa ng kutsara tinidor at i-export sa United States? Wala bang kumpanyang gagawa ng plato at export sa United States? Wala bang mga Filipino company na gagawa ng relo at export sa United States? Gitara, yung gano'n ni Brad Pitt. Pwedeng export yan sa United States. Oo. Kailangan lang Alam mo, dito sa akin, dito sa atin, ang sistema natin, anything goes. Yung tinatawag nila sa capitalism, stable hand. Kanya-kanya. Ang iniisip lang, profits. Hindi yung ikabubuti ng bansa. Ngunit sa interest lang ng kanilang sarili at ng kanilang korporasyon. Ngayon, para mag-girdle mo ito o makumpasan ito, kinakailangan ng gobyerno ng state planning. Ang ibig sabihin ng state planning, ang state o ang gobyerno ang nagdidictate kung anong uri ng negosyo ang dapat napuntahan mo.
Maraming example ng mga yan. Halimbawa sa South Korea, sa China, sa iba pang na bansa. Hindi ka basta makakapasok sa isang negosyo. Kat, sandali lang. Kat yan kita sandali. Ano ngayon yung business na sasabi mong pwede tayong mag-adapt na katulad ng sa China at South Korea? Ano yung nakikita mong negosyo? Okay. Kung sana ngon, yung mga sinasabi natin ng mga backyard industry na meron tayo, halimbawa, napag-alaman ko na marami palang small enterprise, small and or medium enterprise dito sa Mindanao na nagagawa ng engineered bamboo. Okay? Ngayon, wala silang mga marketing, sarili silang nag-export on their own. Baka walang tulong pala yung gobyerno. And then, yung isang American na company, nagtayo dito ng engineered bamboo. So, ang kuha natin talaga dito, for example, yung ating mga natural or local indigenous construction materials. Ang question ko, bakit lahat na green construction materials ay inaangkat pa natin mula sa China? Halimbawa, yung mga low-E na glasses, yung low emissivity na fasad. At marami pa, mga terracotta. Halos lahat ng construction materials natin ay imported. Samantalang ang laki-laki ng ating source of natural materials in terms, for example, of wood. Bakit tayo hindi makakagawa ng certified wood? Yung certified wood, halimbawa, yung ginamit sa Mactan, dito sa pupuntahan namin mamaya at pupunta na kami sa Manila, sa Mactan International Airport, sa Clark International Airport. Kung makikita niyo mga structural components niyan, mga certified wood yan eh. Saan natin inangkat yun? Mula pa sa Austria? Pero, simple lang naman ang technology niyan eh. So, unang-una, ang gusto ko, lahat ng mga construction materials maging locally available. Maputol ko muna, mauna na ako sa inyo. See you next week. Tapos balitaan niyo ako sa update sa lakad sa Bulacan. May lakad ako eh, so mauna na ako. And, see you. Balitaan niyo ako. Okay, thank you, Brad. Bye-bye. Thank you. Kat, ano ba yung pag-explain mo nga yung engineered bamboo? Kung alam ko na yung engineered bamboo. Yan ba ano yan? Ito yung engineered bamboo. Bumibili yung aming partner na mga giant bamboo, yung higante. This is a species, a particular local species of bamboo called giant bamboo or higante. Pagkatapos ang ginagawa nito, ini-split niya ito into parang strands. Tapos, kanyang i-treat niya ito either sa high temperature sa autoclave, and then, but before that, nilalagyan niya ito ng lamination or adhesive para kumapit yung mga slabs. Tapos, ay autoclave niya ito para maalis yung mga sugar. Halimbawa, kasi yun ang pagkain ng bukbuk eh. So, dinadry niya ito. And this can serve as load-bearing beams or columns. Pwedeng gawing poste. Oo. Parang structural rin yan. Pwedeng gawing panel, ganon. Pwedeng gawing plywood. Exactly po. Pasta or sandwich? Maganda yan Sino ba yung produktong yan? Pwede ba nating maging guest din yan sa radyo? Ito yung Rhizome. Ang brand niyan, Rhizome.
Marvin, nadidinig mo ba yan? Pakukontak natin yan kay Marvin para maging guest natin dito sa show. Oo. Kasi kailangan natin ng mga new products, engineered products that could help offset the high cost of building materials. Tulad nga ng sinasabi mo. But hindi sila nagbibigay ng weakness, no? Wala silang weakness in terms of durability, in terms of strength, and dahil siya ay engineer. So wala rin kaya itong corrosion? Wala itong kalawang? Oo, kasi itinitreat na yan eh. Alam mo, pag ganito nangyayari sa mundo, kaparoon ng fossil fuel, pamahal na ang coal, saka oil, saka gas. Bakit? Because these fossil fuel are finite. It took millions and millions of years to create a ton of coal, a barrel of oil, or a volume of natural gas. So, paubos na ito. Sasabi natin, sa ating pinag-aralan sa economics, pag yung supply paliit ng paliit, pamahal ng pamahal. So, yun ang mangyayari dyan. In the same manner, na sa construction materials, kung aasa lang tayo sa concrete, which is extracted from the earth, meaning, finite din yan, mauubos din yan. The same way with steel, yung mga iron, finite din yan, yung mga minerals na yan. So, habang ginagamit natin yan, paliit ng paliit yung supply. So, pamahal ng pamahal yung concrete, pamahal ng pamahal yung steel. Ang solution dyan dapat, yung ating society must be sustainable. And what do you mean by sustainable? Dapat regenerative economy or circular economy. Kat, yes, Jay. What about the bamboo? You have to plant it again. Would there be enough land for you to have raw mats like those bamboo? Would you have enough land? Kasi ang mga lupa natin, they're being converted into subdivisions. So paano ang sagot doon? Ano yun tungkol sa sabi mo, sa subdivision? Yung mga langis, yung mga coal, they are getting fewer, di ba? And kaya supply them. Paano itong mga bamboo? You need land, you need real estate to plant them. Karamihan ng lote natin, ang lote natin, they're being used in subdivision. So, lilit din ang production mo ng bamboo. Tama ba ako o mali ako? Hindi. Kasi ang bamboo, plant-based yan eh. Renewable yan. Pag pinutol mo yung bamboo, tutubo uli yan. You don't need to plant. Kasi meron niya mga parang ubod or sprouts all around it. Pag pinutol mo yan, yung kanyang mga sanga-sanga sa lupa, tutubo uli yon. And it takes only a maximum of 6 years for your harvesting cycle eh. So this is what we call as renewable. Naman ang lote mo. If you have a 300 square meter lot, 150 square meter lot, would this be... Depende in any part of the Philippines. In any part of the Philippines, you can plant this giant bamboo. Then rhizome will go there to fetch the bamboo, to buy the bamboo from you. Pero it needs 6 years. It needs 6 years to develop, sabi mo? Ang life cycle niya, mga less than 6 years. So if I buy, let's say, a 500 square meter lot in Cavite, I plant, imbis na mahogany, I plant bamboo. Yes. Ano ngayon, 2024. In 2030, I would be able to harvest it and sell it. Is that correct? Yes, exactly. Kaya nga, hindi ito mga hardwood that it takes decades for you to harvest it. Ito, at least a maximum of 6 years lang, makaharvest mo na yon. Okay.
ang problema sa atin, pag tiningnan natin yung bamboo, akala natin ito a sign of poverty, a sign of local. Kaya we must change our mindset kasi yung mga arkitekto natin na educate yan sa Western textbook and education and models. Maganda Wala sinabi. tayong hindi na-emphasize yung vernacular architecture. So, mga safety officers na may mga anak na balak pakunin ng anak nila ng panibagong kurso, ito nga no, yung architecture, no? Magandang ano natin Yes, topic yes. na. Pakunin niyo yung Ay, mga di, anak ang niyo mas ng maganda. architecture. Sa iba pang linya, Ano? hindi lang other engineering, no? Dumami ang ating mga architecture na medyo may innovation. Hindi lang puro resilient. Yun. May innovation, pagbabago. Oo. I think Kasama na doon kasama na sa innovation yung being resilient. Ang ibig sabihin niya, because we are I think the number one, I think that was 2 days ago, that Philippines is the number one na vulnerable sa climate change impacts. So dapat ang mga buildings natin maging resilient. Kat, iibahin ko ng konti lang yun na natin but on the same tune. Iba lang ang tipa, pero the same tune. Yes. Yes. Kasi you and I were talking about putting up a party list. Meron Yes. pa ba tayong ganito? Yan ang ating isa sa platform, yung innovation, innovative ideas, sustainable ideas na para kay Brad Pitt, kay Kat Tatlong Hari at kay Jay Ferrer na magtayo ng party list na all about safety ang ating partido. Yes, kasi yes. kilala Kung matalo man tayo, at least we've tried. Kasi sabi mo nga, we are in our twilight years. You are 74, I am 67. But we could create a new Philippines. No, wala si Kata. We could create a new Philippines that could help our young ones, help make the Philippines a great nation once again, no? And I only have a few more minutes, sinatawagan ko. Yan, si Kat, dumarating na uli si Kat. Hello, Kat, ha? Yan ang ating pagplanuhin. Marvin, pumunta ka ng COMELEC. Gagawa tayo nila Kat Tatlong Hari ng ating political platform. Ang ating mga yun ang sulat natin. Oo. So, ilalunch na natin ang ating partido. Gumawa tayo ng partido natin. At si Kat Tatlong Hari is an innovative man, a man of science, and a man of, sabihin mo nga, full of ideas. Si Jay Ferrer is a heart of a helping hand. Si Brad Pitt, dinadaan lang minsan sa komedyante, pero he's a very serious fellow in terms of leadership and productivity. Saka yung meron yung mass base. May mass base yan Oo, lahat naman tayo, Kat. As I've said last Saturday, we have about 1,400 views. Yung mga tao dito, Marvin, si Nessie Vergara, si Ka-Safety, sila Norsiger Maliga, yung mga nakikinig sa atin na lagi, no? Paki-subscribe lang po, no? Yung ating YouTube channel. At ito na nga, desidido kami. Isa Kat Carmelito Tatlong Hari, isang building physicist, na magtayo kami ng party list sa ikabubuti ng ating bayan. Kat, parting words mo at last minute na natin. Yes, oo. Alam mo, ang bansa natin, ang mundo natin talaga is an emergency or crisis situation because of climate change. Palaki po ang ating the tragic, mga catastrophic climatic events. Like ito po mga frequent and strong typhoons, tropical cyclones na
humihit o dumadaan sa bansa natin. At lahat po ng mga ito, mga flooding, ito po lahat ay sanhi dahil ng ating lifestyle. Ang baguhin po natin ang ating lifestyle. Ang lifestyle po natin masyadong energy dependent. For example, sino dyan ang mga driver o mga passenger na kinakailangan naka-idle yung kanilang kotse para palamigin? Hindi ba natin kung ilang carbon dioxide ang ini-emit natin habang nagpapalamig tayo sa kotse natin, yung idling na tinatawag. Hindi lang po, yung paggamit po ng mga inefficient energy equipment and lighting fixtures and water na fixtures sa atin. So ang baguhin po natin yung ating lifestyle. Yun, the way of life. Hindi lang po ito sa mga outside, ng mga structural edifices. But I think it must require a change of heart. At kita po natin, for 500 years, na Christianized tayo, but were we able to develop as a country, as a nation, with its own identity? Hindi po tayo bansang sawi. We are not destined to be poor. Kailangan lang po ng leadership. So kailangan po natin ng public involvement. Yung active public involvement in politics by establishing policy. And this could be done to the electoral process like a party list. Marami pong salamat. Thank you very much, scientist, physicist, Carmenito Tatlonghari. So yan po, ang ating gear ngayon is to go into the political arena, to be a proactive politician. At sabi nga ni Tatlonghari is let us have a change of lifestyle, save energy, and go to renewables. Ito po si Jay Pera, nagsasabi sa inyo, smile and be safe. Thank you very much. Thank you very much, Kat. See you soon. Yeah, good afternoon. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your Tito J. Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you